Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na merong mga alamat na sinasabing hindi raw umaalon sa Mediterranean Sea? Pero bakit nagkaroon ng mga ganitong alamat? Ito ay dahil sa geographical characteristics ng nasabing dagat. Sa totoo lamang ay hindi naman totoo ang nasabing alamat na hindi nga raw umaalon sa Mediterranean Sea. Dahil kahit papaano naman ay umaalon dito. Kung titignan natin ng mapa ay makikita natin na enclosed o nakakulong ang Mediterranean Sea. At mga maliliit na passageway lamang ang nagiging daan ng tubig palabas at papasok dito. Isa na dito ang maliit na kipot sa pagitan ng Atlantic Ocean at ng Mediterranean. At dahil nga maliit lamang ito, ay hindi makakapagdala ng bulto ng tubig ang malaking karagatan sa nasabing dagat. Ito'y para lumikha nga ng mga malalaking alon. Bukod kasi sa gravitational effect ng buwan, ay may kinalaman din sa laki ng alon sa karagatan o sa mga dagat, ang atmospheric pressure, ang lalim, salinity, temperatura, at ang hugis syempre ng mga coastline. Mula kasi sa Atlantiko, kapag pumapasok ka na sa Mediterranean ay medyo bumababaw na at nakakaapekto nga ito sa laki ng mga alon. Kumbaga, humihina na kasi ang impact ng tubig. Kaya naman kahit pa nung unang panahon ay pinagtataka na rin ng mga nagmamasid kung bakit tila malilit daw ang alon sa Mediterranean Sea. Ang coastline ng Mediterranean ay dumadaan sa 22 bansa kung saan ay may haba itong 46,000 kilometers o around 29,000 miles. At 2 bansa naman na nasa loob mismo ng Mediterranean ay mga isla. Ito ay ang Malta at ang Cyprus. Meron ding mga teritoryo na ang boundaries ay ang mismong Mediterranean Sea. Ang Mediterranean ay ang pinakamalaking inland sea sa buong mundo na may kabuuang 2.5 million square kilometers o 965,000 miles. At ang volume naman ng tubig dito ay nasa 3.7 million cubic kilometers. Kung saan sa kabila ng mataas na level ng evaporation ay nananatili pa rin ang volume na ito dahil nga sa mga tinatawag na inflows o mga pinagmumulan ng tubig kung saan nanggagaling ang mga tubig sa Atlantic Ocean, Nile River, ang Marmara Sea, ang Po River ng Italy, ang Chelif River ng Algeria, Rhone River ng France at ang Elbow River ng Espanya. At dahil naman sa magandang klima at napakalinis na karagatan, ang Mediterranean Sea ay naging isa sa mga hottest destination. At syempre nagkakaroon din dito ng mga luxury cruise ship. At dahil nga sa geographical status ng napakalaking dagat na ito, alam nyo ba na hinati-hati na rin ito sa iba't ibang bahagi? Kung saan ang mga bahaging ito ay naging dagat din. Kumbaga ay nagkaroon ng mga dagat sa isang napakalaking dagat. Dahil nga sa ang inaasahang malaking bahagi ng katubigan na magsusupply ng tubig sa Mediterranean ay ang Atlantic Ocean. Dito ay naging pamoso tuloy ang Strait of Gibraltar dahil nga ito ang passageway ng Atlantiko papasok sa Mediterranean. Alam mo ba na itong si Arthur Fisher, isang German inventor, ay nakilala dahil sa kanyang imbensyon na babago sa kasaysayan ng konstruksyon. Ito ay walang iba kung hindi ang TOX, yung ginagamit na plastic na sinusuot sa mga metal screw o sa mga screw at nag-i-expand kapag itinutornilyo na sa butas. Sa totoo ang tawag talaga dito ay Fisher plug o Fisher dowel. Itong si Arthur Fisher ay talagang ipinanganak na malikhain na napansin na rin ng kanyang mga magulang nung bata pa siya. Kaya naman sa kanyang pagtanda ay naging aircraft mechanic siya. At dahil bahagi siya ng bansang Germany, nang matapos ang ikalawang digmaan ng matalo ang bansa niya, ay kasama siya sa mga naikulong. Pero nang makalaya naman siya at makabalik sa Germany noong 1946, ay muli siyang bumalik sa pagtatrabaho sa engineering company. At 1958 na nga nang likhain niya ang tinatawag na S-plug, nangyari sa makunat na plastic. Bagaman noong 1911 ay nakalikha na rin itong si John Joseph Rawlings, ang kanyang bersyon na tinawag na raw plugs. Kaya nga lang ay mas nakilala at sinasabing mas maganda raw ang version nitong si Fisher na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan pa rin ng napakaraming tao, lalo ng mga nakalinya sa construction industry at kahit pang mga simpleng tao lamang
na gusto lamang magsabit ng frame ng kanyang lolo o lola o di kaya'y magsabit ng orasan sa kanilang pader. Alam mo ba na ang pagkakasulat ng kantang Hey Jude ng bandang Beatles ay dahil sa isang masakit na pangyayari sa buhay? Noong 1968, itong si John Lennon at ang asawa niyang si Cynthia ay nagkahiwalay dahil sa issue ng pagkakaroon ng affair itong si John Lennon sa kanyang bagong girlfriend na si Yoko Ono. Sa madaling sabi ay iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Nang mga sumunod na buwan ay naisip nitong si Paul McCartney na dumalaw sa 5 taong gulang na anak nitong si John na si Julian para kumustahin ito at syempre ang nanay nito, ang asawa na John Lennon na si Cynthia, na naging bahagi din naman talaga ng Beatles social circle bago pa man sila sumikat ng gusto noong bandang 1963. Kaya naman natuwa itong si Cynthia sa pagbisita sa kanila nitong si Paul McCartney, lalo na't syempre nakakaramdam sila ng kalungkutan sa mga sandaling iyon. Habang papunta sa biyahe, sinasabing na isulat ni Paul ang kantang Hey Jude na may original talagang pangalan na Hey Jules, kung saan ang intensyon niya kung bakit niya ito isinulat ay para mai-comfort sana ang batang si Julian Lennon gamit nga ang lyrics ng kanta dahil nga sa paghihiwalay ng mga magulang nito. Binago na lamang ang pamagat nito na mula sa Jules ay ginawang Jude dahil mas maganda raw pakinggan ang Jude. Ang kantang ito ay nagbibigay kasi ng positive outlook sa kabila ng malungkot na sitwasyon. At sinasabing ang kanta raw na ito ay hindi naman naging ganun ka-big deal kay John Lennon. At ayon pa nga mismo sa kanya ay napakaganda raw ng lyrics nito. Kahit pananalikha ito dahil sa kanya. Parang ang awkward, di ba? At ayon naman dito kay Paul McCartney sa interview sa kanya ay lagi raw sumasagi sa kanyang isipan itong si John Lennon sa tuwing kinakanta niya ang Hey Jude. Ang kantang ito ay isa sa mga massive hit ng bandang Beatles, kung saan ay nag-number 1 hit ito sa napakaraming bansa. Naging top-selling single sa US, sa UK, sa Australia at sa Canada. At 9 weeks naman na number 1 sa Billboard Hot 100 at sa US top charts. Kung saan ay 9 na taon nang lumipas bago nabura ang mga record na ito. Ang kantang ito ay nakabenta ng halos 8 milyong kopya at sinasabing isa sa greatest songs of all time. Alam mo ba na itong si Helen Keller, sa kabila ng kanyang kapansanan o pagiging bulag at bingi, ay naging isa sa mga simbolo ng karapatan at pagkapantay-pantay. Ipinanganak noong June 27, 1880 sa Tuscumbia, Alabama. Bagaman normal nang isinilang noong 19 months na siya dahil sa kanyang pagkakasakit, ay nabulag siya at nabingi. Kaya naman bata pa lamang siya ay may kapansanan na talaga siya. At nang lumaki na siya, naging malaking bahagi ng kanyang pagkatuto sa sign language ay itong si Anne Sullivan. Isa itong guro na may kaalaman at karanasan talaga sa pagtuturo sa mga bulag. Gumraduate itong si Helen Keller ng Bachelor of Arts degree at sinasabing nakakabilib daw talaga siya. Dahil mahirap naman talaga makapagtapos kung may kapansanan ka. Nakilala itong si Helen Keller dahil sa kanyang pagsulat ng mga libro at sa pagkasalita at pagbibigay ng mga payo sa maraming tao na ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng maraming mga pinagdaraan ng mga pagsubok, kung saan ay inahalimbawa pa nga niyang kanyang sarili o ang kanyang mga karanasan. Maraming mga bansa ang napuntahan nitong si Keller para magbigay nga ng mga speeches, kung saan ay nakilala pa niya itong sina Mark Twain, sina Benjamin Franklin at marami pang mga sikat na tao ng panahon iyon. At dahil naman sa pagsusulong niya ng pagkakapantay-pantay, ay naging miyembro itong si Helen Keller ng Social Party of America. Dahil nga para sa kanya, ay mahalaga talaga ang pagkakapantay-pantay. Kumbaga, isa siyang socialist talaga. Kaya naman marami ang na-inspired sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga advokasya na ipaglaban lagi ang iyong karapatan. At dahil dito ay maraming natanggap na parangal itong si Helen Keller, kabilang ang mga parangal mula sa presidente ng Amerika at napakarami pang iba. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.